Sa ilalim ng nakapapasong init ng tanghali, isang magandang babaeng driver ng truck na nagngangalang Sari ang naging biktima ng isang marahas at iligal na checkpoint. Ang kanyang pagtanggi sa pangingikil ay humantong sa pananakit, ngunit hindi nila alam na si Sari ay may hawak na lihim na lakas. Nang siya ay sampalin sa harap ng publiko, isang bagay sa loob niya ang nagising, hindi lamang galit, kundi isang kakayahan na magpapabagsak sa mga tiwaling pulis sa pinaka-hindi inaasahang paraan, gamit ang mga sako ng bigas. Ang kwentong ito ay tungkol sa tapang, katarungan, at isang pagbubunyag na yumanig sa buong sistema. Ang tanghaling iyon ay sadyang malupit. Ang init ng araw ay tumatago sa balat, at ang aspalto ay tila naglalabas ng singaw na nagpapainit sa hangin. Si Sari, suot ang kanyang polo na kulay sage at maong na palda, ay nagmamaneho ng isang pulang container truck na puno ng kargang bigas. Ang ugong ng makinang diesel ay tuloy-tuloy at matatag, isang pamilyar na tunog para sa kanya. Dala niya ang 20 toneladang pagkain patungo sa palengke. Nakatutok ang kanyang mga mata sa kalsada, sinusuri ang bawat galaw ng mga sasakyan sa paligid, sinisigurong ligtas ang bawat liko at siwang na kanyang dadaanan. Tumutulo ang pawis sa kanyang sentido, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Ang katahimikang ito ay hindi nagkataon lamang, kundi isang ugaling nabuo mula sa kanyang trabaho sa loob ng mahabang panahon. Bigla na lang, isang police patrol car ang humarang sa kanyang dadaanan ng puwersahan. 2 pulis na nakauniporme ang kumaway, inuutusan siyang tumabi sa makipot na bahagi ng kalsada. Hindi bumilis ang tibok ng puso ni Sari. Huminga lang siya ng malalim. Hindi na bago sa kanya ang ganitong mga pangyayari, ngunit palagi itong nag-iiwan ng parehong pakiramdam ng inis. Itinabi niya ang truck, ngunit iniwang nakabukas ang makina, handa sa anumang mangyayari. Hindi nagtagal, 3 pang pulis ang dumating mula sa likuran, ganap na hinarangan ang kanyang daan. Si Kapitan Raka, isang lalaking nasa mid-negatibo 40 na may malaking pangangatawan, matigas na mukha at mapanghamak na tingin ang lumapit. Siya ang lider ng grupo. Ramdam na ramdam ang kanyang kayabangan kahit hindi pa siya nakakalapit sa kabin. Ibinaba ni Sari ang bintana. Nagtagpo ang kanilang mga mata, matalim at mapanghusga. Walang pagbati, walang paligoy-ligoy. Bumaba ka. Ang utos ay malamig at mabigat. Pinatay ni Sari ang makina, tinanggal ang seatbelt, at bumaba ng kabin ng may kalmadong hakbang. Tumayo siya sa tabi ng pinto ng truck, diretso ang tingin kay Raka at sa mga tauhan nito na ngayon ay nakapalibot sa kanya sa isang pormasyong handang manakot at sumunggab anumang oras. Naghintay siya ng walang takot, walang pangamba, handa lamang harapin ang anumang ipipilit sa kanya. Tumayo si Raka sa harap mismo ni Sari, sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mapanghamak na tingin ay hindi na tinag kahit konti. Alam mo naman sigurong may mali, di ba? Sabi niya, ang boses ay mababa at mapanuri. Nanatiling tahimik si Sari. Wala siyang ginawang mali at hinding-hindi siya aamin sa isang bagay na hindi niya ginawa. Ang kanyang pananahimik ay lalong nagpagalit kay Raka, na itinuring itong isang lantarang pagsuway. Isa sa mga tauhan nito ang lumapit, sinusubukang manakot. Huwag ka nang magmaang-maangan. Kahina-hinala ang plaka ng truck mo, o baka iligal ang karga mo. Nagsalita na rin sa wakas si Sari. Kalmado ngunit matatag ang kanyang boses. Rehistrado ang truck na ito. Bigas ang karga. Kumpleto ang dokumento. Galing ako sa sentral na bodega papuntang palengke. Inabot niya ang folder na naglalaman ng delivery receipt at mga dokumento ng sasakyan. Kinuha ito ni Raka nang hindi man lang binubuksan. Binuklat lang niya ito ng mabilisan at saka ibinalibag pabalik. Huwag kang magmagaling. Alam namin ang estilo mo. Ang sumunod na pangungusap ay binigkas na parang isang pinal na desisyon na walang puwang para sa tawaran. May security fee na 4,000. Isang kahilingang hindi makatwiran. Lantarang pangingikil. Tinitigan ni Sari si Raka. Mabilis na nagkalkula ang kanyang isipan. Ang 4,000 ay malaking halaga at hindi niya ito ibibigay para sa isang bagay na walang legal na basehan. Alam niya ang kahihinatnan ng pagtanggi, ngunit mas matibay ang kanyang prinsipyo kaysa sa panandaliang takot. Para kay Sari, hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay laban ng prinsipyo. Ang pagtanggi niya ay nagpaalab sa mata ni Raka.
Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Akala mo ba kaya mo kaming lokohin? Humakbang siya palapit, lumiit ang distansya. Ang kanyang mga tauhan ay gumalaw rin, hinihigpitan ang kanilang pormasyon. Nagsimulang maramdaman ang pisikal na presyon. Uminit lalo ang hangin sa paligid dahil sa namumuong tensyon. Nanatiling nakatayo si Sari, nanigas ang katawan ngunit hindi umatras kahit isang hakbang. Alam niyang binabantayan ang bawat galaw niya. Hindi ako nakikipaglokohan, sagot niya ng patag. Tumanggi lang akong magbayad para sa isang bagay na hindi ko naiintindihan ang basehan. Ang kanyang kalmadong tapang ay lalong nagpagalit kay Raka. Sanay siya na nakikitang sumusunod at nanginginig ang mga tao sa harap niya. Nagbigay siya ng isang maikling senyas. Isa sa mga tauhan ang lumapit at inagaw ang cellphone ni Sari mula sa kanyang bulsa. Ito ang garantiya, malamig na sabi ni Raka. Iyon ay lantarang pang-aagaw. Kumirot ang galit sa dibdib ni Sari. Ngunit pinigilan niya ito. Tinitigan lang niya ang kanyang cellphone na nasa kamay na nila. Malinaw na lumalala ang sitwasyon. Ngunit nanindigan si Sari. Kailangan niyang mag-isip ng malinaw. Ang pagsuko ngayon ay pag-amin ang kahinaan at hindi iyon opsyon. Alam ni Sari na kailangan niyang humanap ng butas sa gitna ng sitwasyong ito na lalong nagiging hindi makatarungan. Ang pagkawala ng kanyang cellphone ay isang maliit na dagok, ngunit ito ay simboliko. Na-corner na siya ngayon, pinalilibutan ng 5 lalaking nakauniporme na lantarang umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Biglang naging tahimik ang kalsada. Pinili ng ibang mga driver na huwag makialam, pinaharurot ang kanilang mga sasakyan palayo tila ayaw makita ang nangyayari. Naramdaman ni Sari na ang kontrol sa sitwasyon ay dumudulas na sa kanyang mga kamay. Si Raka at ang kanyang mga tauhan ay nakangiti ng may kasiyahan, sigurado na silang nanalo sa unang round. Lumapit muli si Raka, tinuro ang tumpok ng mga sako ng bigas sa loob ng container. Akala mo ba pwede kang magdala ng ganyang karaming karga nang walang espesyal na permit, banta niya. Pwede naming kumpiskahin ang truck na ito ngayon din. Ang boses ni Raka ay punong-puno ng kumpiyansa, puno ng huwad na otoridad. Alam ni Sari na walang laman ang bantang iyon. Gayunpaman, alam din niya kung gaano kadali para sa kanila na baluktutin ang katotohanan para sa sarili nilang kapakanan. Tumiim ang kanyang tingin, tumago sa mukha ni Raka, wala ni katiting na takot doon. Wala kayong legal na basehan para kumpiskahin ang truck na ito, malamig niyang sabi. Kumpleto ang mga dokumento. Ang kanyang tuloy-tuloy na pasalitang paglaban ay nagsimulang umubo sa pasensya ni Raka. Ang aroganting lalaking ito ay hindi sanay na harapin ang ganitong klaseng tapang. Lalo na mula sa isang dalaga na sa simula pa lang ay itinuring na niyang mahina. Lalong tumindi ang presyon. Malinaw na napagtanto ni Sari ang isang bagay. Hindi na siya pwedeng maglaro ayon sa kanilang mga patakaran. Ang pakiramdam na na-corner siya ay hindi lang pressure mula sa labas, kundi isa ring matinding laban sa kanyang kalooban. Kailangan niyang magdesisyon kung paano lalaban, kung paano babawiin ang kontrol sa sarili niyang kapalaran. Umabot na ang sitwasyon sa puntong ang kompromiso ay hindi na isang opsyon na maaaring isaalang-alang. Lalong tumindi ang panggigipit ni Raka at ng kanyang mga tauhan. Sinimulan nilang halughugin ang truck ng padabog. Puwersahang binuksan ang pinto ng container. Nagkukunwari silang may hinahanap na iligal habang nagbabato ng mga pang-aasar at mapanirang komentong sadyang ginawa para memprovoke. Nanatiling tahimik si Sari. Malamig ang kanyang tingin, inoobserbahan ang bawat galaw nila. Alam niyang naghihintay sila ng isang maliit na pagkakamali, isang dahilan para lalong higpitan ang presyon. Ang kanilang mga pangungutya ay tumutusok sa kanyang tainga. Babaeng driver ng truck. Kaya ba niya yan, asar ng isa sa mga tiwali. Ang iba ay nagtawanan. Ang mental pressure na iyon ay layuning sirain ang kanyang loob, ipadama sa kanya na siya ay maliit at walang laban. Naramdaman ni Sari na naninigas ang kanyang mga kalamnan. Ang bawat piraso ng masasakit na salitang iyon ay gumising sa isang bagay sa loob niya. Isang bagay na matagal na niyang pinipigil. Hindi na ito tungkol sa pera, tungkol na ito sa dignidad. Ang kanyang cellphone na inagaw ay hawak na ngayon ng isa sa mga tiwali, binubuklat-buklat tila sinusuri ang laman. Alam ni Sari na may sensitibong impormasyon doon. Hindi lang personal na data,
kundi mahahalagang komunikasyon na may kinalaman sa kanyang misyon. Iyon ay isang invasion of privacy, isang paglabag na hindi mapapatawad. Bawat aksyon nila ay lalong umuukit ng malalim na galit sa kanyang puso. Naramdaman niyang tumataas ang temperatura ng kanyang katawan. Mas masakit ang mental na karahasang ito kaysa sa pisikal na banta. Saglit niyang naisip ang pinakamasamang pwedeng mangyari, ngunit hindi niya hinayaang lamunin siya ng takot na iyon. Sa halip, ginawa niya itong mas matalas na focus. Malaki ang magiging kapalit ng kanyang galit. Gayunpaman, ang pagdurusang nararamdaman niya ngayon ay nagbibigay sa kanya ng matibay na dahilan upang kumilos. Humakbang si Raka sa pagitan ni Sari at ng kanyang truck, hinaharangan ang paningin nito. Nakahalukip-kip siya, inilalabas ang kanyang malapad na dibdib. "Makinig ka, miss, mga opisyal kami," mayabang niyang sabi. "Driver ka lang, huwag kang magtangkang lumaban sa kapangyarihan." Ang tingin ni Raka ay puno ng panghahamak, lantarang ipinaparamdam na mas mababa siya. Iyon ay pampublikong pambabastos. Tumawa ang kanyang mga tauhan, pinalalakas ang intimidasyon na kanilang binuo. Sa di kalayuan, ilang mamamayan at manininda ang nagsimulang huminto, naakit sa kaguluhan. Gusto ni Raka na mapahiya si Sari. Gusto niyang malaman ng lahat kung sino ang hari ng kalsadang ito, na sinumang mangahas lumaban ay wawasakin. Ngunit hindi yumuko si Sari. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Raka. Tumanggi siyang mapahiya. Bawat parinig, bawat mapanghamak na tingin ay lalong nagpatibay sa kanyang loob. Sa gitna ng dumaraming tao, napagtanto ni Sari na hindi na ito tungkol sa kanya. Inilapit ni Raka ang kanyang mukha, malinaw na nakaukit ang mapang-uyam ng ngiti. "Magbayad ka na lang ng 4,000, tapos na ang lahat," sabi niya habang nakaturo sa mga tao. "O gusto mong ibunyag namin ang lahat ng baho mo sa harap ng publiko?" Ang bantang iyon ay layuning pilitin siyang sumuko. Ngunit ang natira na lang ay nag-aalab na galit sa dibdib ni Sari. Ang bantang iyon ay tumusok direkta sa kanyang dignidad. Ang 4,000 ay malaking halaga para sa kanya. Hindi lang ito perang kailangang bitawan, kundi simbolo ng pang-aapi na hindi niya matotolerate. Hindi lang ito usapin ng pera, ito ay sugal sa prinsipyo at karangalan. Hindi niya hahayaang manalo sila sa maruming paraan. Ang kamay ng isa sa mga tiwali ay hawak pa rin ang kanyang cellphone, hinahaplos ang screen tila may hinahanap. Alam ni Sari kung gaano kahalaga ang cellphone na iyon hindi lang sa araw-araw na trabaho, kundi para sa mas malaking misyon. Ang pagkawala ng cellphone ay nangangahulugan ng pagkawala ng komunikasyon, pagkawala ng ebidensya, pagkawala ng kontrol sa impormasyon na kung mapupunta sa maling kamay ay maaaring magpahamak sa maraming tao. Ang tratuhin ng mababa sa harap ng publiko, ilagay sa posisyong parang kriminal, ay unti-unting umuubos sa kanyang pasensya. Marami nang nawala kay Sari sa kanyang buhay. Gayunpaman, may isang bagay na hinding-hindi niya papayagang agawin ng sinuman, ang kanyang dangal. Tumiim ang kanyang mga mata, mabilis na sinuyod ang paligid. Naghahanap siya ng butas, sinusuri ang bawat posisyon, kinakalkula ang mga natitirang posibilidad. Kailangan niyang kumilos, ngunit hindi dapat padalos-dalos. Hindi ito tungkol sa pagsabog ng emosyon. Ang kanyang dignidad ay inapakan, ang kanyang pera ay sapilitang hinihingi, at ang kanyang cellphone ay kinumpiska. Ito ang pinakamababang punto ng konfrontasyong ito. Isang malaking kawalan, pagkawala ng ebidensya, pagkawala ng kontrol. Ang lahat ng iyon ay lumikha ng matinding pagkaaligaga sa loob niya. Alam ni Sari na hindi niya pwedeng hayaang magtagal ang ganitong sitwasyon. Hindi na ito tungkol sa pagtitiis. Ito ay tungkol sa pag-atake pabalik. Bawiin ang kung ano ang nararapat na sa kanya sa anumang paraang kinakailangan. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang bumuga. Naninigas ang bawat kalamnan sa kanyang katawan, ngunit mabilis, malinaw at direkta ang takbo ng kanyang isip. Sa kanyang isipan, dalawa lang ang pagpipilian. Sumuko at magbayad ng hindi makatarungang halaga o lumaban at harapin ang mga kahihinat ng hindi pa mahuhulaan. Ang pagsuko ay nangangahulugan ng pagyukod sa tiwaling sistema. Pagtatraidor sa mga prinsipyong matagal na niyang pinanghahawakan. Ang lumaban ay nangangahulugan ng pagkuha ng malaking panganib. Ngunit alam niyang iyon na lang ang tanging daan. Mapang-asar na ngumiti si Raka. Binasa niya ang katahimikan ni Sari bilang tanda ng pagkatalo. Madali lang ang pagpipilian, di ba, panghahamak niya.
Kaysa mahirapan, ibigay mo na lang ang pera. Ayaw din naming magtagal dito. Lalong naging mapangmaliit ang tono ng boses niya. Hindi niya namalayan na ang pananahimik ni Sari ay hindi tanda ng pagsuko, kundi proseso ng seryosong pagkalkula. Isang pahinga bago ang bagyo, inilipat ni Sari ang kanyang tingin sa dumaraming tao. Ilang manininda at driver ang huminto, nanonood ng maihalong kuryosidad at takot. Nasasaksihan nila ang kawalan ng katarungang ito gamit ang kanilang sariling mga mata. Ngunit walang ni isa ang nangahas na lumapit. Kung susuko siya, hindi lang niya tinatraidor ang kanyang sarili, kundi hinahayaan din niyang maniwala sila na ang pang-aapi ay normal na bagay. Naging napakalinaw na ngayon ang pagpipilian. Hindi siya susuko. Ang prinsipyo ng katarungan na matatag na nakatanim sa kanyang kalooban ay tumatangging yumukod. Taglay ang matibay na loob, nagdesisyon si Sari na lumaban. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para patunayan na ang kasamaan ay hindi dapat hayaang mamayani. Magsisimula na ang laban at handa na siyang harapin anuman ang dumating. Umabot na sa sukdulan ang kanyang pagdurusa. Ang sampal ni Raka ay biglang dumapo sa kanyang pisngi. Matigas, nakakagulat. Isang mainit na kirot ang agad na gumapang sa buong mukha niya. Ang tunog ng sampal ay umalingaw sa hangin, dahilan upang matigilan at manigas ang mga tao. Ginawa iyon ni Raka ng walang babala, walang awa, ang rurok ng kawalan ng kontrol sa kayabangan. Akala mo ba pwede kang sumuway, sigaw niya. Nanlilisik ang mga mata. Hindi agad nakakilos si Sari. Inangat niya ang kanyang kamay, hinawakan ang pisnging ayo'y mainit at namamanhid. Ang sakit ay hindi lang pisikal. Tumusok ito sa kalooban, sa kanyang dignidad, sa kanyang pasensya, lahat ay sinubok hanggang sa huling hangganan. Sa isang iglap, halos lamunin siya ng kawalan ng pag-asa. Ang pagnanais na tumakbo, na tapusin ang nakakasuka na sitwasyong ito ay sumagi sa isip, ang sumuko sa mapang-aping puwersa. Gayunpaman, walang luhang pumatak. Ang lumabas ay malamig na galit na nagsimulang mag-alab. Halos gumuho na siya sa sakit at kahihiyan. Ito ang punto zero. Sa sandaling naubos na ang lahat ng pasensya, ang lakas na kanyang itinago, ang katahimikang kanyang ipinakita ay halos gumuho dahil sa hindi inaasahang kalupitan. Ito ang sandali ng pagpapasya. Ngunit sa gitna ng hapdi at kahihiyan, isang maliit na kislap ang nagliwanag sa kanyang isipan. Ang pagkatalo ay hindi opsyon. Ang pagsuko ay nangangahulugan ng pagpayag na maramdaman ng mga maninil, na ito na tama sila. Ang namumulang pisngi ay naging tahimik na saksi sa desisyong kanyang gagawin. Naabot na ang rurok at ito ang simula ng totoong laban. Masakit nga ang sampal, ngunit ang epekto nito ay higit pa sa pisikal na pakiramdam. Ito ang naging mitsa na nagpaalab sa baga sa loob ni Sari. Ang sakit ay hindi nagpatakot sa kanya. Sa halip, ginising nito ang determinasyong mabuhay na matagal nang nakatago sa likod ng kanyang katahimikan. Hindi hahayaan ni Sari na wasakin siya ng kayabangan at huwad na kapangyarihan. Naging regular ang kanyang paghinga, bumalik sa normal ang tibok ng puso. Inangat niya ang kanyang ulo, tinitigan si Raka gamit ang mga matang hindi na nagpapakita ng pasensya, kundi isang nakakagimbal na talim. Hindi na ito tungkol sa pera o cellphone. Ito ay tungkol sa karangalan at katarungan na brutal na inapakan. Nagising ang kanyang panloob na lakas, nagtutulak sa kanya na tumayo ng matatag sa gitna ng bagyo. Lumipat ang kanyang tingin sa loob ng container ng truck. 20 tonelada ng bigas, sako-sako, bawat isa ay may bigat na humigit kumulang 50 kilo. Alam na alam niya ang bigat nito. Alam na alam niya ang lakas na kailangan para ilipat ang mga ito. Isang ideya ang nabuo. Isang marahas ngunit epektibong estratehiya. Ito ang kanyang sandata. Ang kasangkapan upang labanan ang hindi mapapatawad na pang-aapi. Ang kanyang determinasyon ngayon ay kasing tigas ng bakal. Lalaban si Sari gamit ang anumang nasa paligid niya. Ang kargang bigas ay hindi na lang basta paninda. Ito ay naging amunisyon. Hindi yumuko si Sari sa banta o suntok. Ipapakita niya kay Raka at sa mga tauhan nito na maling kalaban ang kanilang pinili. Sa gitna ng nag-aalab na galit, isang alaala ang mabilis na dumaan sa kanyang isipan. Ang mukha ng kanyang ama, isang retiradong sundalo na may matatag na prinsipyo, ay lumitaw sandali. Anak, ang katarungan ay ipinaglalaban, hindi hinihintay.
Huwag kang matakot sa kapangyarihang mapang-api. Ang boses na iyon ay muling umalingaw-ngaw, ngayon ay may bagong lakas. Sumunod ang iba pang alaala, ang matitinding pagsasanay sa ilalim ng init ng araw, ang disiplinang walang kompromiso. Ang mga instruktor na walang pagod na nagdiin sa iisang bagay. Ang estratehiya at kahandaan ng isip ay susi sa kaligtasan. Ang lahat ng iyon ay magkakaugnay na ngayon. Bawat galaw, bawat teknik na kanyang natutunan ay tila walang katapusang mapagkukunan na handa niyang gamitin. Ang sampal ni Raka ay nagbukas sa pinto ng natutulog na lakas sa loob niya. Bumalik ang mga lumang prinsipyo, bilis, katumpakan, at paggamit ng kapaligiran. Mas malaki ang kalaban, mas marami. Ngunit, si Sari ay may kalamangan na hindi nila namamalayan, pagsusuri at estratehiya. Ang panandaliang katahimikan ay napalitan ng malamig na pokus. Bawat selula ng kanyang utak ay nagtatrabaho upang idisenyo ang pinaka-epektibong senaryo ng paglaban. Ang pagdurusang kanyang naranasan ay naging pataba sa kanyang tapang. Taglay ang mga matang nagliliyab, tinitigan ni Sari si Raka at ang mga tauhan nito isa-isa, hindi siya aatras. Ang panloob na lakas na ngayoy umaapaw ay nagbibigay sa kanya ng buong kumpiyansa. Ito ay hindi lamang pisikal na laban, ito ay moral na laban. At hindi niya hahayaang manalo ang kawalan ng katarungan. Handa siyang harapin ang anumang kahihinatnan. Para kay Sari, ang laban na ito ang lahat. Pagkatapos ng sampal na iyon, lubusan niyang napagtanto na hindi na siya pwedeng umasa sa kabutihang loob o hustisya mula sa mga otoridad na nasa harapan niya. Sila ay mga lobong nagbalat kayong tupa na uhaw sa kapangyarihan at pera. Wala siyang ibang pagpipilian kundi magtiwala sa kanyang sariling instinct, sa lakas na kanyang sinanay, at sa kanyang talino upang makalabas sa sitwasyong ito. Walang kakampi, tanging sarili lamang. Ang kanyang mindset ay lumipat mula sa simpleng pagdepensa patungo sa pag-atake. Napagtanto niya na ang paghihintay ng tulong o pamamagitan ay walang saysay na hakbang. Ang mga taong nakapaligid ay hanggang nood lang, takot kumilos. Si Sari ang dapat maging tagapagligtas ng kanyang sarili. Kailangan niyang gumawa ng totoong aksyon para wakasan ang pang-aaping ito. Ang paniniwalang iyon ay lumakas, pinupuno ang bawat sulok ng kanyang puso ng bagong tapang. Sinuyod ng tingin ni Sari ang paligid, naghahanap ng paraan upang baliktarin ang sitwasyon. Ang kanyang container truck na puno ng sako ng bigas ang tanging kasangkapang magagamit. Ang kapaligiran, ang alikabok sa kalsada, ang makipot na espasyo, maging ang init ng araw, lahat ay maaaring maging bahagi ng kanyang estratehiya. Kailangan niyang gamitin ang bawat elementong naroon, baguhin ang kahinaan at gawing hindi inaasahang lakas. Huminga ng malalim si Sari, pinapatatag ang sarili. Ang pakiramdam ng pag-iisa, dahil kailangang lumaban ng mag-isa, ay hindi nagpahina sa kanyang loob. Sa halip, pinalakas pa ito. Siya lang ang makakapagligtas sa kanyang sarili at handa siya sa tungkuling iyon. Wala nang pagdududa. Ang natitira na lang ay katiyakan sa susunod na hakbang. Ramdam na ramdam ang kanyang panloob na transformasyon. Ang panandali ang takot na lumitaw pagkatapos ng sampal ay naglaho na. Pinalitan ng alon ng malamig at planadong tapang. Ang mga matang dati kalmado ay ngayon naglalabas ng hindi nakikitang apoy. Isang bakal na resolusyon, handang sunugin ang anumang humarang sa kanyang daan. Bawat selula ng kanyang katawan ay tumutugon, naghahanda para sa laban. Tumayo siya ng tuwid, hinahayaang maging gatong ang galit, hindi sa gabal. Sa kanyang isipan ay umiikot ang bawat aralin sa martial arts, bawat simulation ng laban, bawat taktikang kanyang natutunan. Ang lahat ay nagsama-sama, bumubuo ng isang malinaw at maayos na plano. Hindi na ito emosyonal na laban. Ito ay isang pulidong eksekusyon mula sa isang sinanay na propesyonal. Si Raka at ang kanyang mga tauhan ay nakangiti pa rin ng mapang-uyam, hindi napapansin ang marahas na pagbabago sa loob ni Sari. Sa kanilang paningin, siya ay isang simpleng dalaga na na-corner at handang sumuko. Ang persepsyon na iyon ang kanilang pinakamalaking kahinaan. Pinili ni Sari na gamitin ang pagmamaliit na iyon, hinayaan silang maging kampante hanggang sa dumating ang tamang oras. Mula sa kanyang kalooban, naramdaman ni Sari ang pagbangon ng lakas. Lakas na alam niyang sapat upang harapin ang 5 lalaki sa kanyang harapan. Napagdaanan na niya ang pagsasanay na higit pa sa sitwasyong ito. Ang kanyang tapang ngayon ay hindi na udyok ng galit lamang,
kundi ng buong tiwala sa kanyang sariling kakayahan. Handa siyang patunayan na ang kanyang panlabas na anyo ay mapanlinlang. Nang walang babala, humakbang si Sari patungo sa likurang pinto ng kanyang container truck. Mabilis ang kanyang galaw, ngunit ganap na kontrolado. Isang unang totoong hakbang na bumasag sa tensyon sa ere. Ang mga tiwaling pulis na kampante pa rin ay nagulat sa kanyang inisyatiba. Nagkatinginan sila, sinusubukang unawain ang ibig sabihin ng biglaan at hindi inaasahang galaw ni Sari. "Anong ginagawa mo?" sigaw ni Raka. Maihalong pagkalito ang boses niya. Hindi niya inakalang kikilos ng ganito kabilis si Sari, lalo na ang lapitan ang sarili nitong truck. Hindi sumagot si Sari. Ang focus niya ay nasa layunin lamang. Sa isang malakas na hatak, bumukas ang mabigat na kandado ng container. Ang mainit na hangin na may amoy ng bigas ay agad na sumingaw palabas. Binuksan niya ng malapad ang dalawang pinto ng container. Inilalantad ang tumpok ng mga sako ng bigas na abot hanggang kisam sa loob. Ang mga sako ay nakasalansan ng maayos. Bawat isa ay tumitimbang ng humigit kumulang 50 kilo. Para kay Raka at sa kanyang mga tauhan, karga lang iyon. Para kay Sari, iyon ay amunisyon, kasangkapan upang baliktarin ang sitwasyon. Sa matatag na hakbang, pumasok si Sari sa loob ng container. Nag-aalangan ang mga tiwaling pulis na sundan siya, nagulat sa tapang at determinasyon na biglang lumabas mula sa kanya. Ito ang simula ng ganti. Isang maliit ngunit mapagpasyang hakbang, hindi na pasibo si Sari. Inagaw na niya ang inisyatiba sa labang ito. Sumigaw si Raka, inuutusan ang kanyang mga tauhan na palibutan ang truck, sa pag-aakalang tatakas si Sari o maghahanap ng armas. Mabilis silang gumalaw, bumubuo ng harang sa paligid ng container. Hindi pinansin ni Sari. Sa mabilis na galaw, inabot niya ang pinakataas na sako ng bigas na pinakamalapit sa kanya. Mabigat ang sako, ngunit sa kanyang mga kamay ay tila kasinggaan ng unan. Sa isang malakas at biglaang ayos, inihagis ni Sari ang unang sako ng bigas sa direksyon ng tiwaling pulis na nakatayo, pinakamalapit sa pinto ng container. Ang sakong tumitimbang ng 50 kilo ay humarurot na parang bala, tumama sa dibdib ng lalaki na may malakas na kalabog. Napahapay ang lalaki, napahugot ng hininga. Pagkatapos ay napaupo siya na may ngiwi ng sakit sa mukha. Ang ibang mga tiwaling pulis ay natigilan sa gulat. Hindi nila inakalang manggagaling ang pag-atake sa mga sako ng bigas. Higit pa rito, hindi nila inakalang may ganitong lakas si Sari. Ito ay isang simple ngunit napaka-epektibong ganti. Gamit ang hindi inaasahang sandata at ganap na winasak ang kanilang ekspektasyon. Ang ipinagmamalaki nilang pisikal na kalamangan ay questionable na ngayon. Hindi sila binigyan ni Sari ng oras para makabawi. Mabilis niyang inabot ang pangalawang sako, pagkatapos ay ang pangatlo. Isa-isang humarurot palabas ng container ang mga sako ng bigas, nagiging mapurol na misil na tumatama sa katawan ng kanyang mga maniniil. Agad na nagkagulo sa kalsada. Ang mga sigaw ng sakit ng mga tiwaling pulis ay bumasag sa katahimikan ng mainit na tanghali. Ang mga pag-ataking iyon ay maliliit, ngunit mapagpasya. Ang sako ng bigas na lumipad at tumama sa dibdib ng kanyang tauhan ay labis na ikinagulat ni Raka. Ang kanyang aroganteng ngisi ay naglaho, pinalitan ng mukha ng hindi paniniwala at nag-aalab na galit. "Ano to?" sigaw niya. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na pumasok at hulihin si Sari. Ngunit huli na ang utos. Ang iba ay pasuray-suray pa rin, sinusubukang iwasan ang mga sumusunod na sako na muling inihagis ni Sari ng may hindi inaasahang lakas. Ang mukha ni Sari ay nanatiling walang ekspresyon. Ang kanyang mga galaw ay episyente, malamig, walang emosyon tulad ng isang sinanay na makina. Alam na alam niya kung saan dapat itama ang atake. Ang mga sako ng bigas ay patuloy na lumilipad. Ilan ay tumama sa tiyan, ilan sa binti. Dalawa pang tiwali ang nakahandusay na ngayon, umuungol sa sakit, naiipit na mga mabibigat na tumpok ng sako ng bigas. Akala ni Raka ay swerte lang si Sari o baka nakakuha ng panandali ang lakas mula sa galit. Minaliit niya ang isang mahalagang katotohanan. Si Sari ay isang babae. Ang kanyang pananaw tungkol sa lakas at kahinaan ay napakakitid. Hindi pa siya nakaharap sa isang taong kayang baliktarin ang sitwasyon sa paraang ganito kabrutal at kaepisyente gamit ang pinakasimpleng kasangkapan. Ang mga mamamayan na kanina ay nanonood lang ay nagsimula ng maghiyawan.
Ilan ay tumatawa habang pinapanood ang mga tiwaling pulis na bumabagsak dahil sa mga sako ng bigas. Ang takot ay dahan-dahang naglalaho, napapalitan ng gulat at tapang. Ang mga kalaban ni Sari na kanina ay nakakatakot ay mukha ng katawa-tawa at walang laban. Hindi na siya madaling kontrolin. Si Sari ay naging isang hindi inaasahang lakas. Isa sa mga tiwali na hindi pa tuluyang bumabagsak ay kanina pa pala nagmamasid sa kanyang mga galaw. Sinubukan niyang abutin ang cellphone ni Sari na nasa kamay pa rin niya at i-activate ang speed dial sa numero ng kanyang boss. Malinaw ang intensyon. Tumawag ng tulong at i-report ang critical na sitwasyong ito bago tuluyang gumuho ang lahat. Ngunit masyado siyang mabagal kumilos. Si Raka na nakakita sa galaw na iyon ay sumigaw sa takot. Buwisit, huwag kang tatawag kahit kanino. Saglit na pag-aalinlangan ang lumitaw sa mga tauhan ni Raka na nakatayo pa. Dapat ba silang manatiling tapat sa kanilang pinuno at sa planong pangingikil na ito o i-report ang insidente sa itaas? Ang takot sa kahihinatnan ay nagsimulang gumapang, ang kanilang katapatan ay nauga. Ang tiwaling may hawak ng cellphone ay nagtagumpay na pindutin ang call button. Ngunit bago pa man kumonekta ang tawag, isa pang sako ng bigas ang tumama ng malakas sa kanyang pulso. Ang cellphone ay nabitiwan, lumipad sandali sa ere, at bumagsak sa aspalto. Basag ang screen, patay. Ang tawag ay hindi kailanman kumonekta. Ang kalituhan at takot ay ganap ng bumabalot sa kanila. Ito ay isang anyo ng maliit na pagtatraidor mula sa loob ng bilog ng tiwala ni Raka. Bagaman hindi sinasadya, ang pagtatangkang tumawag sa boss ay nagpapakita na hindi lahat ng kanyang tauhan ay sumusuporta sa kanyang mga aksyon. Isang siwang ang bumuka sa dominasyon ni Raka na maaaring samantalahin at napansin iyon ni Sari. Ito ay tanda na hindi na siya nag-iisa. Ngayon, tanging si Raka at dalawa sa kanyang mga tauhan na lang ang nakatayo. Isa sa kanila ay ika-ika dahil sa tama ng sako ng bigas. Ang tatlo pa ay nakahandusay sa lupa, umuungol sa sakit sa gitna ng tumpok ng sako. Ang sitwasyon ay ganap ng bumaliktad. Nakatayo ng tuwid si Sari sa may pintuan ng container. Regular ang kanyang paghinga, walang tanda ng kapaguran. Malamig ang kanyang mukha at walang ekspresyon. Tinitigan siya ni Raka nang may nag-aalab na galit na maihalong matinding hindi paniniwala. Hindi niya kailanman naisip na mapapahiya siya ng ganito sa harap ng publiko ng isang dalaga. Pagsisisihan mo to, sigaw niya. Ang boses na iyon ay puno ng puot, ngunit ang kanyang banta ay tunog hungkag na ngayon, walang kapangyarihan. Kabaligtaran sa kanyang sitwasyon na lalong naipit, humakbang si Sari palabas ng container. Hinayaan niya ang mga sako ng bigas sa kanyang likuran na maging tumpok ng ebidensya ng kanyang lakas. Kumuha siya ng isa pang sako, sa pagkakataong ito ay may mas mabagal na galaw at itinutok ito kay Raka. Ang sako ay hindi inihagis. Hinawakan niya ito gamit ang isang kamay na parang magaan na bagay lang. Handa na siyang tapusin ang lahat. Ang mga tao ay mas malakas ng naghihiyawan ngayon. Nagsisimula na silang makaramdam ng kaligtasan upang ipahayag ang kanilang galit sa ginagawa ng mga tiwaling pulis. Talagang bumaliktad na ang sitwasyon at si Sari na ngayon ang may kontrol. Siya na ang sentro ng atensyon. Binago ng kanyang lakas ang dinamika sa mainit na kalsadang iyon. Si Raka na puno pa rin ng galit at ego ay hindi pa tuluyang natitinag. Gamit ang natitirang lakas, nagpakawala siya ng malakas na suntok gamit ang kanang kamay patungo kay Sari. Mabilis na yumuko si Sari. Ang suntok ay sumablay ng bahagya sa ibabaw ng kanyang ulo. Malakas nga ang suntok ni Raka, ngunit mabagal at madaling basahin. Hindi na naglalaro si Sari. Bumaliktad na ang sitwasyon at oras na para tapusin ang lahat. Sa hindi inaasahang bilis, inihampas niya ang sako ng bigas na hawak pa rin niya, tumama sa tiyan ni Raka ng buong lakas. Nabilaukan ng malakas ang malaking lalaki. Tila nawalan ng hangin ang kanyang baga. Umatras siya, sinusubukang tiisin ang sakit na humampas sa kanyang katawan. Ngunit, hindi siya binigyan ni Sari kahit kaunting oras. Sa mabilis na galaw, nagpakawala siya ng low kick sa tuhod ni Raka. Narinig ang mapurol na tunog ng tama. Agad na nawala ang balanse ni Raka. Napaluhod siya sa aspalto. Namula ang kanyang mukha, hindi lang sa sakit, kundi pati na rin sa kahihiyan. Ang dalawang natitirang tauhan niya ay sumubok lumapit para tumulong.
Ngunit, mas mabilis kumilos si Sari. Inihagis niya ang isang sako ng bigas sa isa sa kanila. Tumama ang sako sa paa nito, dahilan para matalisod at matumba. Ang isa naman ay hinarap niya ng walang armas. Maikli, episyente, at nakamamatay ang kanyang galaw. Isang mabilis na pag-ikot, tamang presyon, at ang pulso ng lalaki ay naparalisa agad. Ang brutal at maikling pisikal na labanan ay natapos sa loob ng ilang segundo. Si Raka at ang kanyang mga tauhan ay nakahandusay na ngayon sa aspalto, walang magawa. Si Sari ay nakatayo ng tuwid sa gitna ng larangan, nakakasako lang niya. Ang kanyang paghinga ay nanatiling regular, hindi hinihingal, hindi natitinag. Tinitigan niya si Raka na umuungol pa rin, handang gawin ang susunod na hakbang. Ang malaking konfrontasyong ito ay napanalunan niya ng malinaw. Lumapit si Sari kay Raka, hinawakan ang kwelyo ng uniporme nito at hinila ang lalaki hanggang sa makaupo. Ang mga mata ni Raka ay puno ng galit na may halong takot. Sinubukan niyang magpumiglas, ngunit masyadong mahigpit ang kapit ni Sari. Ang kanilang mga mukha ngayon ay ilang sentimetro na lang ang layo. Naramdaman ni Raka ang malamig na aura na nagmumula sa dalaga sa kanyang harapan. 4,000, sabi ni Sari sa mababang boses ngunit puno ng diin. Ano ang basehan? Walang sigawan, walang pag-uumapaw na emosyon, tanging matatag na paghingi ng sagot. Nautal si Raka, putol-putol ang mga salita. Iyon. Ayon ay administrative fee. Mahina niyang bulong, nanginginig ang boses. Sinusubukan niyang panindigan ang kanyang huling kasinungalingan, ngunit ganap na siyang nilamon ng takot. Dahan-dahang umiling si Sari. Ang kanyang tingin ay tumago sa maskara ng kasinungalingan. Hindi yan administrasyon, pangingikil yan. Alam mo yan, sabi niya habang sumusulyap sa mga tao. Alam yan ng lahat dito. Ang psikolohikal na presyon na iyon ay mas masakit kaysa sa pisikal na suntok. Wala nang mapagtataguan si Raka. Ang kanyang kabulukan ay lantad na sa lahat ng mata. Sumagot ka ng tapat, giit ni Sari, hinihingi mo ang perang iyon para lang sa sarili mong kapakanan, hindi ba? Ang boses ni Sari ay lalong naging mapaggiit. Tumango na lang si Raka ng bahagya. Nakayuko ang kanyang ulo. Hindi na niya kayang itago ang katotohanan. Ang pag-amin na iyon ay lumabas ng dahan-dahan, ngunit sapat na upang ibunyag ang kabulukan na matagal na niyang itinatago sa likod ng uniporme. Hindi siya binitawan ni Sari. Hinila niya si Raka patayo, hinarap sa mga taong ngayoy matamang nanonood. Namula ang mukha ni Raka sa pagpipigil ng hiya at galit na hindi niya mailabas. Ang isang lalaking kanina ay pakiramdam na makapangyarihan, ngayon ay ipinapakita sa harap ng publiko sa kahiya-hiya at walang magawang kalagayan. Umamin siya, malakas na sabi ni Sari sa mga tao. Nanghingi siya ng 4,000 ng walang basehan para sa sariling kapakanan. Inabuso niya ang kanyang kapangyarihan. Ginamit ang uniforme para apihin ang taong bayan. Bawat salita ni Sari ay matinding dagok sa reputasyon ni Raka at ng kanyang mga tauhan. Ang kanilang kabulukan ay lantad na ngayon. Ang mga mamamayan na kanina ay naghihiyawan lang, ngayon ay nagsimula ng lumapit. Ang ilan ay nagtaas ng kanilang mga cellphone, kumuha ng litrato at nag-record ng video. Isang hindi maipagkakailang ebidensya biswal, dokumentasyon ng karahasan at korupsyon na nangyari sa katanghaliang tapat. Ang mga sigaw ng pagkondena at protesta ay umalinggaw, nagpapatibay sa posisyon ni Sari. Ang basag na cellphone ni Sari na nakahandusay sa aspalto ay naging isa pang tahimik na saksi sa karahasang kanyang naranasan. Kasama na pag-amin ni Raka at mga recording ng mamamayan, ang kabulukan ay hindi na maikakaila. Lumabas na ang katotohanan at wala ng paraan para bawiin ito. Ang katarungan, sa paano man, ay nagsisimula ng mahanap ang daan nito. Ang sigaw ng mga mamamayan ay lalong lumakas. Ipakulong yan! Hindi na sila takot. Ang galit sa pag-abuso sa kapangyarihan ay ganap ng pinakawalan. Nakatayo sila sa panig ni Sari, ang babaeng driver ng truck na naglakas loob lumaban. Siya ay naging simbolo ng kanilang paglaban. Isang matandang manininda mula sa gilid ng kalsada ang lumapit na may dalang tray ng malamig na tubig. Inabot niya ito kay Sari. Inom ka, nak, tama ang ginawa mo, sabi niya na may halong paggalang. Ang kilos na iyon ay naging pinakamalinaw na pagpapatunay sa kanyang mga aksyon. Tanda na nakuha niya ang puso at suporta ng publiko.
Ilang ibang driver ng truck ang huminto rin. Nag-thumbs up sila kay Sari bilang pagpapakita ng pakikiisa. Alam na alam nila kung paano perahan ng mga tiwaling tulad ni Raka. Ang tapang ni Sari ay nagparamdam sa kanila na kinakatawan sila, na ang kanilang boses ay naririnig na sa wakas. Si Raka at ang kanyang mga tauhan na nakahandusay pa rin ay naging kahiyahiyang panoorin. Sinubukan nilang takpan ang kanilang mga mukha. Ngunit walang mapagtataguan mula sa galit na tingin ng publiko. Ang mga saksi sa lugar ay aktibong pumanig kay Sari, binago siya mula sa pagiging biktima tungo sa hindi inaasahang bayani. Naglakad si Sari lampas kay Raka na nakahandusay, hindi pinansin ang kanyang pagdaing sa sakit. Pumunta siya sa lugar kung saan nahulog ang kanyang cellphone. Basag na basag ang screen. Ngunit nang buksan niya ito, naramdaman niya ang maliit na vibration. Ma-access pa rin ang data sa loob. Maliit na tagumpay, ngunit napakahalaga. Hindi lang basta bagay, kundi mahalagang kasangkapan na matagumpay niyang nabawi. Hindi nagtagal, nahanap niya ang kanyang pitaka. Sa kaguluhan kanina, nahulog ang pitaka nang hindi niya namamalayan, ang 4,000 na hinihingi ni Raka ay nasa loob pa rin. Ligtas. Nakaramdam siya ng kaginhawaan. Hindi dahil sa halaga ng pera, kundi dahil hindi niya hinayaan ang sarili na nakawan. Nang makita ang cellphone at pitaka na muling nasa kanyang mga kamay, muling naghiyawan ang ilang mamamayan. Naging malinaw na biswal na kumpirmasyon iyon na matagumpay na nabawi ni Sari ang dating inagaw sa kanya. Ang tagumpay na ito ay hindi lang tungkol sa pagpuksa sa mga mapang-api, kundi tungkol din sa pagbabalik ng integridad at mga karapatang tinapakan. Pagkatapos ay lumipat ang tingin ni Sari sa mga sako ng bigas na nakakalat sa kalsada. Ang ilang sako ay mukhang punit, ang laman ay tumapon sa aspalto. Ngunit karamihan ay buo pa rin. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang trabaho. Ang mga bigas ay kailangang makarating sa destinasyon. Sa isang manipis na ngiti na halos hindi makita, nagsimulang mag-isip si Sari kung paano niya ipagpapatuloy ang biyahe pagkatapos ng kaguluhang ito. Sa kabilang banda, si Raka na nakahandusay pa rin ay nakatitig kay Sari na puno ng paghihiganti ang mga mata. Ngunit wala nang lakas sa likod ng tingin na iyon. Masakit ang katawan, wasak ang ego, at ngayon ay nahaharap siya sa mapait na katotohanan. Natalo siya ng matindi sa harap ng publiko. Ang huwad na kapangyarihang ipinagmamalaki niya ay gumuho na. Wala ni katiting na kayabangang dati niyang ipinapakita ang natira. Karamihan sa kanyang mga tauhan ay nakahandusay pa rin. Hindi sila nangahas na magtaas ng ulo. Alam nilang ito na ang katapusan ng kanilang dominasyon. Ang planong pangingikil na kanilang isinasagawa ay brutal na napigilan at ngayon ay kailangan nilang harapin ang hindi maiiwasang kahihinatnan. Wala nang paglaban. Ang natira na lang ay takot at kahihiyan. Lumapit si Sari kay Raka. Tinitigan niya ito ng diretsyo, walang emosyon. Hindi ka na alagad ng batas, malamig niyang sabi. Kriminal ka na. Ang mga salitang iyon ay mas matalas pa sa anumang suntok na kanyang ibinigay. Iyon ang pinal na deklarasyon ng pagkawasak ni Raka. Isang moral na hatol na hindi niya mapasusubalian. Ang kalaban ay talagang na-corner na. Ang kanilang kapangyarihan ay ganap ng naagaw. Hindi nakaramdam ng sobrang saya si Sari. Ang naroon lang ay malamig na kasiyahan. Ito ay makatarungang resulta ng hindi makatarungang laban. Napatunayan niya na ang katotohanan at katapangan ay kayang talunin ang kapangyarihang inaabuso kahit na ang isang tao ay kailangang lumaban sa marami. Hindi nagtagal, narinig ang tunog ng sirena mula sa malayo. Sa pagkakataong ito, hindi na parehong mga tiwali. Isang tunay na patrol unit ang dumating bilang tugon sa report ng mga mamamayan. 2 sasakyan ng pulis ang huminto sa lokasyon. Ilang opisyal na naka-full uniform ang bumaba na may seryosong mukha. Nakita nila si Raka at ang kanyang mga tauhan na nakahandusay sa pagitan ng mga sako ng bigas. Isang senior officer na may mas mataas na ranggo ang lumapit. Matatag ang kanyang mukha. Inobserbahan niya ang kondisyon ni Raka at ng kanyang mga tauhan at saka lumingon kay Sari na nakatayong tahimik sa tabi ng kanyang truck. Mabilis na ikinuwento ng mga mamamayan ang kakatapos lang na pangyayari, sinisisi si Raka at ang kanyang grupo sa pangingikil at karahasang ginawa nila. Nakinig ng mabuti ang opisyal. Paminsan-minsan ay tumatango. Pagkatapos ay lumingon siya muli kay Raka.
Raka, anong kalokohan to? Tanong niya na maihalong pagkadismaya at galit. Sinubukan ni Raka na magpaliwanag, ngunit ang kanyang mga salita ay putol-putol at hindi kapanipaniwala. Ang pisikal na ebidensya at testimonya ng mga mamamayan ay masyadong marami para itanggi. Sa unang pagkakataon, ang tunay na otoridad ang pumalit sa sitwasyon. Ang sitwasyon ay na-secure, si Raka at ang kanyang mga tauhan na walang laban ay ganap ng nakontrol. Susunod ang proseso ng batas at investigasyon. Alam ni Sari na ang kanyang aksyon ay nagdulot ng malaking chain reaction. Sa ngayon, kahit papaano, ang katarungan ay nagsisimula ng gumalaw. Inutos ng senior officer na pusasan agad si Raka at ang kanyang mga tauhan. Binuhat sila mula sa aspalto. Ang kanilang mga mukha ay maputla, puno ng takot sa kahihinat ng naghihintay. Ang mga cellphone ng mga mamamayan na nag-record ng pangyayari ay ibinigay sa mga opisyal bilang ebidensya para sa karagdagang investigasyon. Pagkatapos ay tinanong si Sari. Ikinuwento niya ang bawat pangyayari ng kalmado at tumpak, hindi nagdadagdag o nagbabawas. Ang kanyang kaliwang pisngi na namumula pa rin ay naging tunay na ebidensya ng sampal na natanggap niya. Nakinig ng mabuti ang opisyal, itinala ang bawat detalye at paminsan-minsan ay sumusulyap kay Raka na may pandidiri. Isasagawa ang internal investigation. Seryosong legal na kahihinatnan ang naghihintay kay Raka at sa kanyang mga tauhan. Alam ni Sari na kailangan niyang maghanda sa pagpapatawag sa istasyon ng pulisya, interogasyon at marahil ay paglilitis. Mahaba at nakakapagod ang proseso, ngunit nakaramdam siya ng kasiyahan. Sa kasong ito man lang, maipapatupad ang katarungan. Tiniyak ng opisyal na ang proseso ng batas ay magiging transparent. Nagpasalamat din siya kay Sari sa kanyang katapangan. Ang konsensya ng institusyon na nabahira ng Mansa dahil sa aksyon ni Raka ay medyo naibsan na ngayon. Hindi lang ipinagtanggol ni Sari ang kanyang sarili, kundi tinulungan din niyang linisin ang pangalan ng institusyon na dapat sana ay nagpapanatili ng kaayusan. Kahit nanalo na sa laban, napagtanto ni Sari na may kapalit ito. Nasayang na oras. Ilang sako ng bigas ang nasira, nabasag ang cellphone. May material na pagkalugi nga, ngunit ang mas napagtanto niya, ang kanyang aksyon ay kukuha ng atensyon na hindi niya gusto. Ang pagtalo sa mga tiwaling pulis sa harap ng publiko ay hindi walang panganib. Alam din niya na ang proseso ng batas ay ubos ng oras at enerhiya, magkakaroon ng interogasyon, testimonya, at baka nga may banta pa mula sa mga partidong hindi natutuwa sa pagkakabunyag ng kasong ito. Ang katahimikan ng kanyang buhay ay maaaring magambala ng ilang panahon. Ang tagumpay na ito ay hindi katapusan ng lahat, kundi simula ng bagong yugto na puno ng hamon. Tinitigan ni Sari ang dumaraming tao na nagsisimula ng maghiwa-hiwalay. Sa kanilang paningin, siya ay isang bayani. Ngunit alam niya na ang pagiging bayani ay kadalasang nangangahulugan ng pagdadala ng mabibigat na kahihinatnan. Ang bigat ng ekspektasyon at atensyon ng publiko ay nasa kanyang balikat na ngayon. Pinili niya ang daang ito at lubos niyang naunawaan na ang bawat pagpili ay laging may kapalit. Dapat siyang maging handa na harapin ang lahat ng panganib na kasama nito. Ang tagumpay na ito ay mapait at matamis. May kasiyahan dahil naitaguyod ang katarungan, ngunit may kamalayan din sa responsibilidad na higit na mas malaki. Alam ni Sari na hindi na siya madaling makakabalik sa dati niyang buhay na walang nakakakilala. Ang ginawa niya ngayon ay hindi lang basta spontanyong paglaban, kundi isang pahayag. At ang pahayag na iyon ay aalinggaw-ngao ng higit pa sa kanyang inaakala. Nang alukin siya ng senior officer na ihatid sa istasyon ng pulisya upang gumawa ng opisyal na ulat, naharap si Sari sa isang moral na pagpipilian na hindi simple. Pwede niyang ibigay ng buo si Raka Pradana at ang mga tauhan nito sa batas, linisin ang kanyang pangalan at ituloy ang buhay. Ngunit may bumabagabag sa kanyang puso. Tinitigan niya ang mga takot na mukha ni Raka at ng mga tauhan nito. Karapat-dapat nga silang parusahan. Ngunit sa likod noon, naalala ni Sari ang prinsipyong lagi niyang pinanghahawakan. Ang tunay na katarungan ay hindi paghihiganti. Gagamitin ba niya ang kapangyarihang kakakuha lang niya para lalo silang idiin o pipiliin ang daan ng mas matalinong katarungan? Ang pagpiling iyon ay sumubok sa kanyang konsensya.
Dapat ba siyang magbigay ng testimonya na magpapabigat sa kanilang parusa hanggat maaari o mag-focus sa pagpapagaling ng kanyang sarili at siguraduhin na ang ganitong tiwaling gawain ay hindi na maulit? Mabilis na umikot ang isip ni Sari, tinitimbang ang epekto ng bawat desisyon. Ayaw niyang maging katulad ni Raka na umaabuso sa kapangyarihan. Sa huli, tinitigan niya ang senior officer. Magbibigay ako ng pahayag, sir, kalmado niyang sabi. Pero ayokong maging entablado ito ng paghihiganti. Gusto ko lang na maipatupad ang katarungan at sana maging aral ito sa kanila. Pinili niya ang mas matalinong daan, pinagtitibay ang kanyang prinsipyo na huwag hayaang dominahan ng galit ang katarungan. Bago umalis sa lokasyon, ang kanyang paningin ay dumako sa mga sako ng bigas na ang iba ay tumapon sa kalsada. Ang bigas na iyon ay kabuhayan, pagkain para sa maraming tao. Hindi niya pwedeng hayaan na lang iyon. Muling lumitaw ang isang moral na pagpipilian. Dapat ba siyang mag-focus sa usaping legal na naghihintay sa kanya o siguraduhin na ang mga bigas ay maililigtas? Walang pag-aalinlangan, sinimulan ni Sari na pulutin ang tumapong bigas, tinitipon ang mga ito hanggat maaari. Ang ilang mamamayan na nakasaksi sa kanyang ginawa, kabilang ang matandang manininda kanina, ay agad na tumulong. Alam nila kung gaano kahalaga ang bawat butil ng bigas. Ang sakripisyo ni Sari na protektahan ang kargang dala niya, kahit matapos ang nakakapagod na laban, ay lubos na pinahalagahan. Kahit pagod ang katawan at mahapdi pa ang pisngi, ang focus niya ay nasa mga bigas na iyon. Sinisigurado niyang maabot pa rin ang kanyang pangunahing layunin. Ang pagkain ay dapat makarating sa destinasyon. Ang sakripisyong ito ay higit pa sa oras at lakas. Ito ay commitment sa responsibilidad. Kahit sa gitna ng kaguluhan at potensyal na banta na nakabuntot pa rin. Ang ugaling iyon ay lalong nagpatibay sa kanyang imahe sa mata ng publiko. Hindi lang siya babaeng matapang lumaban, kundi isang responsableng tao na may mabuting puso. Pinili ni Sari na unahin ang kapakanan ng nakararami kaysa sa sariling interes, pinatutunayan na ang kanyang prinsipyo ng katarungan ay lumalampas sa mga individual na hangganan. Habang abala siya sa pag-ipon ng bigas, nilapitan siya ng senior officer na may maseryosong ekspresyon. Sari, sabi niya ng mahina ngunit puno ng kahulugan. Chinek na namin ang background mo pagkatapos ng insidenteng ito. Kote, may ilang bagay na interesante. Tinitigan siya ni Sari, na natiling kalmado ang mukha, tila inaasahan na ang pag-uusap na ito. Ipinagpatuloy ng opisyal, ang iyong record bilang driver ng container truck ay nitong nakaraang taon lang. Bago iyon, mayroon kang napakalihim na track record na may pambihirang kasanayan sa martial arts at espesyal na pagsasanay. Hindi ito nagkataon lang. Tila nanigas ang hangin sa paligid nila. Nanatiling kalmado ang mga mata ni Sari, ngunit may kislap na samar sa loob nito. Alam namin kung sino ka talaga, Sarhento, patuloy ng opisyal na puno ng paggalang. Ang iyong pagkakakilanlan bilang Intel Kopassus na nasa undercover mission. Ang malaking lihim tungkol sa nakaraan ni Sari ay sa wakas na bunyag sa gitna ng karamihan. Natahimik ang mga mamamayan na nakarinig noon. Hindi makapaniwala, hindi tumanggi si Sari. Huminga lang siya ng malalim. Ang kanyang misyon na ibunyag ang network ng korupsyon sa logistics distribution lines at licensing ay nanganganib na ngayon. Ang insidente ngayong araw, ang sampal ni Raka, ang lantarang karahasan. Ang lahat ng ito ay panganib ng nabunyag na pagkakakilanlan. Isang plot twist na nagpabago sa buong dinamika ng sitwasyon at nagbukas ng bagong kabanata na mas komplikado. Ang balita tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Sari bilang isang Intel Kopassus na nagpapanggap ay mabilis na kumalat sa mga mamamayan. Sila na dati ay humahanga sa kanya bilang matapang na driver ng truck ay ngayon ay tumitingin sa kanya ng maihalong paggalang at pagkamangha. Ang isang dalaga na mukhang karaniwan lang ay isa palang elite soldier. Siya ay naging simbolo ng mas malaking katapangan at paglaban. Ang kwento kung paano niya mag-isang pinabagsak ang 5 tiwaling pulis gamit ang mga sako ng bigas. Dagdagan pa ng katotohanang siya ay isang intel, agad itong naging alamat sa kalsada. Nagsimula siyang tawagin ng mga tao na asrikandi ng truck o diwata ng bigas. Sumabog din ang social media. Puno ng hashtags at kwento tungkol sa kanya na kumalat sa buong bansa. Pagkatapos malaman ang pagkakakilanlan ni Sari, agad na nag-alok ng buong proteksyon at suporta ang senior officer.
Handa kaming suportahan ka, Sarhento, matatag niyang sabi. Tutulungan ka naming ibunyag ang mas malaking network ng korupsyon. Ang alok na iyon ay hindi inaasahan at nagbukas ng pinto tungo sa bagong pagkakataon para kay Sari. Ngayon, si Sari Anindia ay hindi na nag-iisa sa kanyang misyon. Sa suporta mula sa malinis na elemento ng pulisya, mayroon siyang access at resources na higit na mas malaki. Maaaring nabunyag ang kanyang pagbabalat kayo, ngunit nagbukas din iyon ng daan para sa mas frontal at epektibong hakbang. Ito ay isang napakasignifikanteng pagbabago ng estratehiya. Isang paglipat mula sa tahimik na operasyon tungo sa mas bukas at matatag na konfrontasyon. Bukod dito, inalok din si Sari Anindia ng permanenteng posisyon sa isang espesyal na unit na nakatuon sa pagpuksa ng korupsyon sa sektor ng logistics at transportasyon. Isang pagkakataon upang ipagpatuloy ang kanyang pakikibaka sa paraang mas organisado at may malawak na epekto. Alam ni Sari na ito ay mahalagang sandali, isang malaking turning point sa kanyang karera, at pati na rin sa mahabang pakikibaka para sa katarungan. Ang alok na proteksyon at bagong oportunidad na ito ay nagpabago ng drastiko sa kanyang mga prospekto sa hinaharap. Hindi na siya basta driver ng truck na nagkataong matapang lumaban sa kawalan ng katarungan, kundi isang ahente ng pagbabago na ngayon ay suportado ng malinis na sistema. Sa kanyang harapan ay may dalawang pagpipilian. Tanggapin ang alok na ito at ipagpatuloy ang mas malaking laban o piliing umatras at subukang mamuhay ng mas tahimik. Sa huli, tinanggap ni Sari ang alok ng senior officer. Alam niyang hindi na siya makakabalik sa kanyang pagpapanggap bilang driver ng truck. Nabunyag na ang kanyang pagkakakilanlan at ang kanyang misyon ay lumago ng mas malaki. Ngayon ay bahagi na siya ng isang espesyal na team na nakikipagtulungan sa mga tapat na elemento ng pulisya upang ibunyag ang mas malawak na network ng korupsyon, hindi lang sa lugar ng pinangyarihan, kundi pati na rin sa buong national logistics lines. Sa kanyang bagong papel, natagpuan ni Sari ang ibang layunin. Ang kapayapaang hinahanap niya ay hindi ang katahimikan ng karaniwang buhay, kundi ang kapayapaang nagmumula sa katapangan na itaguyod ang katarungan. Pakiramdam niya ay mas buhay siya, mas may kaugnayan at mas may kapangyarihan. Ang daang ito ay hindi niya naisip noon, ngunit parang ganap na naaayon sa kanyang prinsipyo at kakayahan. Sa umaga, hindi na siya naghahanda sa pagmamaneho ng truck, kundi nagsusuot ng maayos na damit sibilyan para dumalo sa mga strategic meeting. Ang kanyang mga gabi ay ginugugol sa pagsusuri ng data, pagdidisenyo ng mga operasyon at pagsasanay ng team. Ang bagong papel na ito ay nagbibigay sa kanya ng puwang upang ma-maximize ang lahat ng kanyang kakayahan, hindi lang sa pisikal na pakikipaglaban, kundi pati na rin sa intelligence, analysis at strategy. Ang kanyang bagong buhay ay puno ng hamon, ngunit puno rin ng kahulugan. Siya ngayon ay bahagi ng solusyon, bahagi ng pagbabagong matagal na niyang ipinaglalaban. Ang kapayapaang kanyang nararamdaman ay resulta ng walang tigil na pakikibaka. Isang layunin na natagpuan sa gitna ng kaguluhan na may epekto na higit na mas malaki kaysa sa kanyang naisip. Nagbago ng drastiko ang buhay ni Sari. Wala na ang nakakapasong init mula sa kabin ng container truck. Ngayon ay nasa likod na siya ng operating table, namumuno ng team o nagsusuri ng intelligence reports. Nagsusuot siya ng maayos na uniforme, hindi na ang kanyang lumang damit pantrabaho. Ngunit ang mga peklat ng nakaraan ay nananatili. Hindi lang sa pisngi, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Ang samar na peklat sa kanyang pisngi, ang bakas ng sampal ni Raka Pradana, ay naging palaging paalala sa kalupitan at kawalan ng katarungan na kanyang hinarap. Sa tuwing nakikita niya ito sa salamin, lalong tumitibay ang kanyang loob. Ang peklat ay nagpapaalala sa kanya na ang katarungan ay hindi madaling dumarating at ang pakikibaka ay laging may kapalit. Batid din niya na habang lumalaki ang responsibilidad na kanyang pasan, lumalaki rin ang banta na nag-aabang. Ang network ng korupsyon na kanyang kinakaharap ngayon ay mas malakas at organisado kaysa kay Raka at sa grupo nito. Madalas dumating ang mga patagong banta, ang pagiging alerto ay naging bahagi ng kanyang araw-araw. Hindi na siya nakakatulog ng mahimbing tulad ng dati. Bagaman nakamit na ang malaking tagumpay at natagpuan ang bagong layunin, alam ni Sari ang isang bagay na tiyak. Ang laban na ito ay hindi kailanman ganap na matatapos. Nagbago ang kanyang buhay, ngunit ang mga sugat na iyon ay humubog sa kanya upang maging isang taong mas malakas, mas matalino, at mas handang harapin ang mga hindi nakikitang banta.
Si Raka Pradana at ang kanyang mga tauhan ay nahatulan din sa wakas ng karampatang parusa. Ang maliit na network ng korupsyon na kanilang pinatakbo ay nagsimula ng mabuwag. Hindi lang nilinis ni Sari ang kanyang pangalan, kundi ibinaon din niya ang unang pako sa digmaan laban sa mas malaking korupsyon. Naging mukha siya ng pag-asa para sa maraming tao at ang kanyang pakikibaka ay nagpapatuloy sa ilalim ng bago niyang pagkakakilanlan. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay ay laging may anino ng bagong banta. Sa pinakabagong ulat ng paniktik na kanyang natanggap, isang pangalan ang paulit-ulit na lumitaw. Ang sindikatong Serpentra, isang transnational criminal network na higit na mas malaki, mas malupit, at may malalalim na koneksyon sa iba't ibang institusyon kabilang ang militar at gobyerno. Ang konsortium na ito ay pinaghihinala ang utak sa likod ng maraming iligal na aktibidad sa buong bansa. Puslit, money laundering, at ang pinaka-relevant sa misyon ni Sari, manipulasyon ng National Logistics Lines. Si Raka at ang iba pang tiwali ay maliliit na piyesa lamang sa kanilang malaking laro. Ang pagbubunyag sa network na ito ay nangangahulugan ng pagharap sa lakas na higit pa sa imahinasyon. Ang misyon ni Sari na orihinal na linisin lang ang korupsyon sa local distribution lines ay lumago na ngayon bilang isang pakikipaglaban sa isang shadow organization na nagbabanta sa katatagan ng bansa. Ito ay tagumpay na kanyang nakamit. Ngunit kasabay nito, nagsimulang lumitaw ang anino ng isang bagong banta na mas madilim. Ang laban ay hindi pa tapos, sa katunayan ay kasisimula pa lamang. Yeh!